Hello guys! Ang topic naman natin ngayon guys, no, yung tungkol naman sa kasalanan na pagpatay or homicide. Kasi alam naman natin guys, sa panahon natin ngayon, no, marami na itong gumagawa ng ganito guys. Grabe, parang akala mo hindi tao yung pinapatay nila. Akala mo pumapatay na lang sila ng hayop, di ba? Wala nang mga konsensya. Nabalutan na yata ng ng kasamaan yung mga utak nila. Hindi ko alam kung ano pumapasok sa utak ng mga ganitong tao, no, bakit nila ginagawa. Alam naman natin guys na ang pagpatay ay mahigpit talaga na ipinagbabawal sa atin ng Diyos, no. In fact, sa Old Testament, no, kasama talaga siya sa 10 Commandments na ipinagbabawal ni God na gawin ng tao. Basahin ko pa sa inyo guys, no, para malaman nyo. Basahin natin yung Exodus chapter 20 verse 30, nakalagay dito, you shall not murder. Ang ibig sabihin, huwag kayong pumatay. Pero sa panahon ngayon, no, Diyos ko, hindi ko alam kung ano nang pumapasok sa utak ng mga tao, no. Alam naman natin guys na ang buhay ng tao ay sagrado yan. Alam niyo ba kung bakit sagrado ang buhay natin? Dahil ang buhay natin ay gift yan ni God sa atin. Ang nagkaloob ng buhay natin, yung Diyos na holy, na creator ng heaven at saka earth, diba? Ipinagkaloob niya sa atin yan. Binigyan niya tayo ng chance na para mabuhay sa mundong ito. Kaya dapat pahalagahan natin yung buhay na binigay ng Diyos. Alagaan natin, diba? Ingatan natin at saka mahalin natin yung buhay na binigay ni God dahil nga gift nga niya yan sa atin. Huwag tayong magpatayan, diba? Ang sabi ni God, basahin natin sa James chapter 4 verse 12. Sabi niya, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Diba? Nakalagay dito, si God yung kaisa-isa na nagbigay ng batas, siya lang din yung may karapatan na maghatol sa buhay natin, di ba? Hindi yung ibang tao. Kaya tayo, wala tayong karapatan hahatulan ng kamatayan yung kapwa natin. Halimbawa man yung yung tao na yan, may malaking kasalanan sa inyo, no? Kasi isa talaga sa dahilan kung bakit ang tao ay nagagawang pumatay ng kapwa nila, no? Itong galit talaga. Siguro yung pinatay nila may malaking kasalanan sa kanila, no? Hindi sila nakapag-control sa sarili nila. Kaya ang nangyayari, napatay nila yung taong kinagalitan nila. Pero ang sabi ni God dito, hindi tayo binigyan ng authority na para hatulan yung kapwa natin dahil siya lang ang may karapatan na humatol dahil siya ang nagbigay ng buhay natin, di ba? Ipaubaya natin kay God ang paghatol kasi siya nga ang may karapatan. Tsaka isa din sa dahilan kung bakit nakakagawa ng kasalanan ang tao sa pagpatay, no, siguro ay isa na talaga dito yung pera, di ba? Yung iba, kapag nang hold up or kapag nagnakaw, nahuli sila, ang ginagawa nila, pinapatay nila yung hinuhold up at ninanakawan nila, lalo na pag kilala sila, para hindi na yun makatistigo laban sa kanila, di ba? Ganon ang mga nangyayari. Tapos, isa din dyan, jealousy, yung selos. Halimbawa, asawa nyo nagkaroon ng kabit, mapababae man yan, mapalalaki, sa sobrang selos, pinapatay nila yung kabit. Minsan pa kasama yung asawa, pinapatay sa sobrang selos. Kaya talagang hindi maganda talaga guys, no, na paiiralin natin itong mga ganitong ugali, no, kasi umaabot siya, umahantong siya sa pagpatay ng kapwa natin. At saka isa rin sa dahilan kung bakit nakakapag-isip pumatay ang tao dahil sa sex, 'di ba? Sa pagnanasa nila sa sex, 'di ba? Pagnanasa nila sa laman. Kasi yung iba nang re-rape, halimbawa ang nire-rape nila, kilala sila, ang ginagawa nila pagkatapos nilang rapin, pinapatay nila para hindi na makatistigo laban sa kanila, 'di ba? Kung gaano kasama, 'di ba? Doble-doble na yung kasalanan, nang rape ka na, pinatay mo pa yung ni-rape mo, o saan ang konsensya mo, 'di ba? Tapos ang isa din sa nagiging dahilan kung bakit pumapatay ang tao, yung paghihiganti, katulad nga ng sinabi ko. Halimbawa, may nagkasala sa kanila, tapos nakakapag-isip sila na maghiganti. Hindi sa atin binigay ni God ang karapatan ng sa paghihiganti. Kasi sabi niya sa Bible, basahin natin dito sa Bible, ha. Sabi niya sa Romans chapter 12 verse 19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. O, diba, anong sabi niya? Huwag daw tayong maghiganti.
Ang galit natin, paubaya natin kay God. Kasi anong sabi niya? Ang paghihiganti ay sa Kanya yan. Diba? Siya ang may authority na maghiganti dahil ipaghihiganti niya tayo, diba? Yan ang sabi niya sa Bible. Kaya wag na wag kayong maghihiganti dahil kabilin-bilinan ni God sa atin yan na wag tayong maghiganti. Siya ang maghihiganti para sa atin. Ipaubaya natin sa Kanya yan. At saka, nakalagay din dito, Matthew chapter 7 verse 1 to 2, do not judge or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. O, diba? Tingnan mo, do not judge, wag mo daw hatulan yung kapwa mo kung ayaw mo na hatulan ka. Diba? Sino ka para hatulan? Tao lang tayo. Ang buhay natin, parehas yan na si God ang nagbigay sa atin. Huwag nating hatulan yung kapwa natin tao dahil pare-parehas tayo na pinagkalooban ng buhay ng Diyos. Kaya si God lang ang may karapatang mag-judge. Sabing ganon. Kung ayaw mong i-judge ka, huwag kang mag-judge kasi syempre nang judge ka ng kapwa mo. Halimbawa, hinatulan mo yung kapwa mo sa pamamagitan ng pagpatay, pagkitil ng buhay niya. Hahatulan ka din ni God sa kasalanan mo na yon. Kung gaano man kalaki yung kasalanan mo, ganun din ang hatol sa'yo. Tapos nakalagay pa dito, Leviticus chapter 23 verse 17 naman, anyone who takes the life of a human being is to be put to death. O anong sabi dito? Yun daw mga tao na kumikitil ng buhay ng kapwa nila tao at ang parusa sa kanya ay kamatayan din, di ba? Tapos dito naman sa Matthew chapter 5 verse 21, you have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. O, diba? Kabilin-bilinan sa atin, matagal na nating naririnig yan. Old Testament pa, kasama sa 10 commandments na huwag tayong pumatay, diba? Kasi nga, kung ikaw pumatay, entitled ka sa judgment. Ano nga ba yung judgment ng mga taong pumapatay? Kamatayan din ang judgment sa kanila. Kaya kung ayaw nyong mahatulan, huwag nyong gagawin ito. At saka guys, no, makonsensya naman kayo guys, no, kasi sa mga taong gumagawa nito, no, halimbawa yung tao na pinatay nyo, may pamilya yan, halimbawa, haligi ng tahanan yan, tatay yan, may pamilya yan, pinatay nyo, di ba? Anong trauma ang ibibigay nyo sa mga naiwanan ng taong pinatay nyo, di ba? Yung anak niyan, inalisan nyo na ng karapatan para magkaroon ng tatay, para lumaki siya, na buo ang pamilya niya. Inalisan nyo ng karapatan na magkaroon ng haligi ng tahanan, yung pamilya nila. Sino pang magpo-provide sa mga pangangailangan nila, di ba? Kaya dapat makonsensya naman kayo kung kayo na gumagawa ng ganito. Isipin nyo ng 10 beses kung tama ba yung gagawin nyo o tama ba yung ginagawa nyo, di ba? At halimbawa naman, kung ang pinatay nyo ay dalaga yan dahil ni-rape nyo tapos pinatay nyo, hindi nyo ba naisip na yung pinatay nyo na yan, may purpose pa ang buhay niya dito sa mundo, di ba? Kinitil nyo ang buhay niya, marami pa yung pangarap na dapat abutin, plus yung mga naiwanan niya na magulang niya, mga naiwanan niya na pamilya niya, di ba? Hindi ba kayo nakukonsensya na bigla-bigla nyo na lang pinapatay ang tao na yan? Malaki pa ang maitutulong yan, marami pa ang magagawa niyan dito sa mundo, tapos pinapatay nyo, hinahatulan nyo ng kamatayan, samantalang hindi naman sa inyo binibigay ang karapatan para pumatay ng tao, di ba? Talagang ano lang guys, no? Common sense lang tayo guys, no? Kasi kung ayaw natin na mangyari sa atin or mangyari sa pamilya natin, no? Wag naman din natin gawin sa iba, no? Ganun lang yun guys. At saka, sabi din dito sa Exodus chapter 23 verse 7, have nothing to do with the whole charge and do not put an innocent or honest to death, for I will not acquit the guilty. Sabi ni God dito, wag daw nga nating patayin yung mga tao na mga, lalo na pag inosente, no? Walang mga kasalanan yun dahil lang sa sarili nating kasakiman or dahil sa kasakiman natin sa pera, kasakiman natin sa laman, or ano man yung mga ano nyo, dahilan nyo kung bakit kayo pumapatay, no? Huwag ninyong gagawin yan. Lalo na kapag mga inosente at mga tapat yung mga taong pinatay nyo, no? Ang sabi dito, hindi daw hahayaan ni God na mapawalang sala kayo kung kayo ay guilty, di ba? Hindi niya hahayaan na mapawalang sala kayo. Tsaka sabi naman dito, 1 John chapter 3 verse 11 to 12, for this is the message you heard from the beginning, we should love one another, do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him?
because his own actions were evil and his brothers were righteous. Anong sabi dito? Diba, kung alam niyo yung history sa Bible, kung narinig niyo, itong si Abel at saka si Cain ay anak ito ni Adan at saka ni Eva, diba? Itong si Cain, pinatay niya yung kapatid niya na si Abel kasi nagselos siya, nainggit siya kay Abel dahil si Abel ay righteous, si Cain ay gumagawa ng kasalanan. Kaya mas pinapaboran ni God si Abel dahil righteous siya. Pero si Cain, kapag nag-o-offer siya kay God ng mga offering niya, binabaliwala ni God dahil nga siya ay evil, di ba? Ang mga gawain niya, evil. Kaya itong si Cain, pinatay niya si Abel dahil sa selos, di ba? Dapat bang magpatayan dahil sa selos, dahil sa inggit? Kung nainggit kayo dahil righteous yung ano niyo, yung kapwa niyo, pwede naman kayong maging righteous para huwag kayong mainggit, di ba? Gayahin nyo yung kapwa nyo kung righteous siya. Ituwid nyo rin yung buhay nyo. Lumakad kayo sa matuwid na daan. Kung naiinggit kayo na yung kapwa nyo gumagawa ng tama, kayo ang ginagawa nyo, kasamaan, di ba? Pwede nyo rin ituwid yung buhay nyo, guys. Huwag naman umabot sana sa punto na kitilin pa natin yung buhay ng kapwa natin, no? Husgahan natin yung kapwa natin, hatulan natin yung kapwa natin sa pamamagitan ng pagpatay, no? Dahil ayan ay mahigpit na kabilin-bilinan sa atin ni God, isa sa pinakamabigat na kasalanan na ayaw ni God na ginagawa natin dito sa mundo, guys, no? Mahigpit na pinagbabawal niya. Kaya talagang dapat nating iwasan itong kasalanan na to, no? Kung ayaw din natin na hatulan tayo ni God ng kamatayan. Tulad ng sinabi ko, guys, kung ito man ay nagawa nyo or binabalak nyong gawin, no? Sana mag-isip-isip kayo, guys, no? Na ito ay malaking kasalanan sa Diyos, kaya hindi talaga dapat ginagawa ng tao, no? Dahil hindi sa atin binigay ang authority para humatol sa kapwa natin. Kaya kung ito ay nakumit nyo man tong kasalanan na to, hindi pa huli ang lahat para magsisi kayo sa mga kasalanan na inyong nagawa at maging born again na, para tulad ng sinabi ko, kung gusto nyo na mapunta sa kaharian ni God at may inherit nyo yung eternal life o yung buhay na walang hanggan, magsisi na kayo sa mga kasalanan nyo, guys, abang may time pa kayo. At saka tulad ng sinabi ko, magbasa ng Bible para ay malaman ang katotohanan regarding sa mga salita ng Diyos, para tayo ay hindi naliligaw ng landas, para tayo ay hindi makakagawa ng mga kasalanan na labag sa kautusan ng Diyos, guys. Ito lang naman ang aking ma-share sa inyo, guys, sa araw na ito. Sana may natutunan kayo sa aking video. Hanggang dito na lang. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.